Welcome to K-Catalog. Workbook, page 87, reading part na po tayo. So, unit 13 pa rin po ito. Take note, ang haba nung reading part natin this time and may title pa, no? So, yung title, 친절한 직원 박지민 씨를 칭찬해주세요. So, 칭찬, ibig sabihin po niyan is compliment. Or sa Tagalog, papuri. And ang sabi niya, 해주세요. So, humihingi ng favor, no? Or nakikiusap. Paki-compliment or pakipuri po. Sino daw? 친절한 직원. Pag sinabi mong 친절한, ibig sabihin kind. And then, 직원, employee. Yan, yung kanila daw mabait na empleyado na si Park Jimin Shi. Okay, so tingnan natin yung kwento niya. 저는 며칠 전에 한국은행에 간 적이 있습니다. So, ginamit niya yung niyan jogi ita na grammar. So, again, ginagamit mo yung grammar na yan kapag gusto mong magkwento ng iyong past experience. So, sabi niya, nagpunta ako sa bangko, Korean Bank, noong nakaraang araw, 며칠 전에, few days ago. 저는 그날 부모님께 돈도 보내고 공과 금도 납부해야 했습니다. Sabi niya, ako that day ay kailangan kong bayaran yung utility bills and magpadala ng pera sa aking mga magulang. Okay, next. 그런데 저는 지금까지 고향으로 돈을 보낸 적이 없어서 어떻게 해야 하는지 몰랐습니다. 사bi niya, kaya lang ako ay hanggang ngayon, 지금까지 고향으로 돈을 보낸 적이 없어서. So, 보낸 적이 없어서, ibig sabihin, hindi pa daw niya na-experience or wala pa siyang experience na magpadala ng pera sa kanilang lugar. Okay? Dun sa kanyang bansa, no? So, kumbaga, first time niya na mag-remit, kumbaga, magpadala ng pera. 어떻게 해야 하는지 몰랐습니다. So, hindi ko pa alam kung paano ang gagawin. 그때 한 직원이 와서, so that time, may isang employee na lumapit. 외국으로 돈을 보낼 땐 먼저 이 신청서를 쓰셔야 됩니다. 라고 친절하게 설명해 주었습니다. Sabi niya, paglapit daw ng employee, ito daw yung sinabi. Kung gusto niyo pong magpadala ng pera sa ibang bansa, ito pong application form muna ay kailangan nyong sulatan. 먼저, no? Una, yun daw yung unang dapat gawin. 라고 친절하게. So, yun yung sinabi, in what manner? 친절하게. Okay, so sa friendly or kind manner daw, no? So, 설명해 줬습니다. In-explain daw in a friendly manner. Okay? 그래서 어렵지 않게 부모님께 돈을 보낼 수 있었습니다. Kaya naman, hindi ako nahirapan na magpadala ng pera sa mga magulang ko. Okay? Next paragraph. 그렇게 blank, 저는 공과 금을 납부하러 ATM으로 갔습니다. Sabi niya, ganon, so 그렇게, like that. So, ganon yung blank. Tapos, ako ay nagpunta na sa ATM machine para magbayad ng utility bills. 그런데 ATM에 어려운 말이 많아서 저는 당황했습니다. Kaya lang, dun naman sa ATM ay maraming mahirap na salita. Kaya naman ako ay nangamba. So, nangamba, no? Kinabahan siya kasi di niya alam kung paano yung gagawin. Sorry, yun yung naisip ko na word, nangamba. Nagpanic siya. Ayan. So, 당황하다. So, magpanic ka or to be flustered or confused. Next. So, yun yung sabi niya, no? Pagpunta niya dun sa ATM para magbayad ng utility bills, daming mga salita na nahirapan siyang intindihin, kaya naman medyo nataranta siya. 그때 조금 전에 저를 도와준 직원이 다시 와서 도움을 주었습니다. Sabi niya, and then that time, so yung kani-kanina lang na nagbigay ng tulong sa akin na employee ay lumapit ulit, dashi waso. So lumapit ulit para ako ay tulungan. So same yung employee na tumulong sa kanya this time. 공과 금을 납부하는 것이 처음이라서 걱정됐는데
그 직원 덕분에 잘 납부할 수 있었습니다. So sabi niya, yung pagbabayad daw ng utility bills ay first time niya. Okay, so it's my first time to do yung pagbabayad ng utility bills and medyo nag-worry ako. Pero dahil dun sa employee, so 그 직원, dun sa employee, so yung dokbune po dito is yung because, okay, because of, or dahil, sabi niya, no, dahil dun sa employee na yon, because of that employee na tumulong nga sa kanya, 잘 납부할 수 있었습니다. So, nabayaran ko ng maayos. Okay, yung kanyang mga utility bills nga. 저는 한국에서 돈을 찾으러 은행에 가본 적은 있지만 이렇게 복잡한 일을 하러 간 것은 처음이었습니다. Sabi niya, ako dito sa Korea, may mga experiences na ako kung saan nagpunta ako sa bangko para mag-withdraw. Pero, so meron man daw pero, 이렇게 복잡한 일. So, yung mga ganitong complicated na transaction, yan. So, 처음이었습니다. Was my first time. So, again, no, yung sabi niya, may mga experiences man ako sa pag-withdraw sa bangko, pero yung ganitong klaseng complicated transactions kagaya nga ng pagbabayad ng utility bills at pagpapadala ng pera is first time daw niya. 저 같은 외국인이 당황하고 있을 때 친절하게 도와준 박지민 씨에게 정말 고맙다고 말하고 싶습니다. Sabi niya, sa katulad ko na foreigner na kapag natataranta, so dun sa tumulong sa akin na si Mr. Park Ji-min, so 친절하게, no, yung paano daw yung paraan ng pagtulong niya, friendly. Yung friendly na employee yung tumulong sa akin na si Mr. Park Ji-min ay talaga namang gusto kong magpasalamat. So 말하고 싶습니다. Yun daw yung gusto niyang sabihin, no? Magpasalamat. Okay, so tingnan natin yung question. 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르세요. So pipiliin daw natin yung sa giyok, yung nasa giyok. Asan ba yun? Ito siya, yung blank. 그렇게 blank, 저는 공과 금을 납부하러 ATM으로 갔습니다. So ano ba yung mga pagpipilian? 개설한 다음에. So 다음에. So ito yung after. Okay? So after, parang huwe, same po yan. Huwe tsaka daome, no? So, 개설한, ibig sabihin nun, pag open, no? Pagbukas mo ng account. So, hindi naman siya nagbukas ng account dito. So, 성금한. 성금한 is yung pagre-remit. Okay? So, ibig sabihin nito, after kong mag-remit, dito naman, 입금한. So, ito yung deposit. Yan. So, after niya daw mag-deposit. 출금한, ito naman yung withdraw. Okay, so after ko mag-withdraw, ako ay nagpunta na sa ATM para magbayad ng utility bills. Ano ba yung una niyang ginawa bago siya nagbayad ng utility bills? Di ba nagpadala muna siya ng pera sa mga magulang niya. So, yung sagot po natin is yung number 2. Next. 윗글의 내용과 같은 것을 고르세요. So, same ng sinasabi sa article sa taas. 이 사람은 은행에 처음 가봤어요. So, first time daw po ba na magpunta sa bangko nung ating sumulat ng article? Hindi, no? May mga times na nakapag-withdraw na siya, pero first time niya na magbayad ng utility bills at magpadala ng pera. Number 2, 이 사람은 친구한테 돈을 보냈어요. So, para sa kaibigan niya ba siya nagpadala ng pera? Hindi. Para po sa mga magulang. Okay, asan yon? 부모님께 돈도 보내고. So, yung sa number 1, kanina, sabi niya, hindi niya first time. Asan yung proof na hindi niya first time? Ito, sa 가본 적이 있지만, ayan. 저는 한국에서 돈을 찾으러 은행 가본 적이 있지만, so ibig sabihin, hindi niya first time. Dito tayo sa number 3. 이 사람은 은행 직원을 칭찬하고 있어요. So, itong sumulat daw ng article natin is nagpapasalamat or pinupuri niya yung employee sa bangko. Tama po ba? So, yun nga yung title niya, no? Gusto niyang purihin. And sa dulo, sabi niya rin, 고맙다고 말하고 싶습니다.
So, malamang ito na yung sagot natin. So, bago natin yan bilugan, tingnan natin yung number 4. 이 사람은 전에 공과금을 납부한 적이 있어요. 은 적이 있다. So, ibig sabihin, may experience na daw siya. So, 전에, before. So, before daw may experience na siya na magbayad ng utility bills. Meron po ba? Wala. Anong sabi niya? 처음이라서. Asa na yon? ito. 이렇게 복잡한 일을 하러 간 것은 처음이었습니다. First time niya daw yon, yung pagbabayad ng utility bills at pagpapadala ng pera. So, number 3 nga po yung sagot natin. For the writing part, sabi 다음은 국제 특급 우편 송장입니다. So, invoice po siya nung EMS. Ayan. So, yan yung fini-fill out doon kung gusto mong gamitin yung EMS service sa post office. 송장에 보내는 사람과 받는 사람의 정보 등을 맞게 쓰세요. So, pakisulatan daw ng tama yung information para sa magpapadala and sa papadalhan. Okay, so dito tayo, 보내는 사람. So, ibig sabihin, sender. Kung ako yung sender, information ko yung ilalagay ko dito. 보내는 사람 전화번호, so yung contact number yan. And then, 이름, name, tapos nakalagay 영문. So, ibig sabihin, English alphabet po yung gagamitin natin na pagsulat. Kung ano po yung nakalagay sa ating mga passport, ganun din po yung susulat natin dito. 주소, 영어, or Hangul. So, sa address, pwedeng English, pwedeng Korean. And then, email. Next, dito tayo sa 받는 사람. So, si 받는 사람 naman yung receiver. So, 보내는 사람, 전화번호. Ito po, feeling ko pagkakamali po to. So, dapat hindi 보내는. Dapat po 받는 사람. Okay, so again, 전화번호, contact number din po yan. So, dapat ito, take note na lang, dapat is receiver's contact number. Not the sender. So, sa tingin ko po, no, ito po ay pagkakamali. Next, so same lang, item, name, and then address. Tapos, since ipapadala siya sa abroad, so yung doshim yung pangalan ng city. Tapos, upyon bono, post or zip code. Tapos, kukam yung pangalan ng country. Yan. So, pwedeng English, pwedeng Korean. Dito, dochak kukayakho. So, ito po ay yung code, country code po yan. Tapos, yung the rest po, yan, may mga English term naman siya. And, ang pinapasagutan lang is yung sa 보내는 and 받는 사람. So, yan lang po yung ating writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.